Hello guys, good afternoon, and for today's video, i-share ko sa inyo ang aking diabetes journey. But before that, I'm Rain Tulawi, your diabetic missionary. And way back, November 2022, na-remember ko guys na halos isang buwan na pabalik-balik kong lagnat. And at the time, isa na akong missionary and na-assign ako doon sa Doña Remedios, Trinidad, Bulacan, sa DRT. And so 1 month na pabalik-balik na ng aking lagnat is sobrang nahihirapan ako guys. Kasi umiinom ako ng synthetic na gamot, hindi pa din siya gumagaling. Umiinom ako ng herbal, hindi pa din siya gumagaling. Nag-water therapy ako, hindi pa din siya gumagaling. Ginger, hindi pa rin siya gumagaling. Kasi usually kami pag sa bahay, pag nagkakalagnat o nagkakaubo, sa amin is water therapy and then lemon ginger tea. Yun lang yung iniinom namin. And praise God, nawawala yung lagnat at magiging okay kami agad. And at the time, hindi talaga guys. At hanggat dumating sa punto na nagkaka-rashes ako. Nagkaka-rashes ako sa likod, dito sa harap, sa dibdib ko, sa ibang parte ng katawan ko. May mga rashes ako na as in red na medyo makati siya at masakit. So, medyo na-alarma ako at nag-decide ako na magpa-check up. Nung nagpa-check up kami guys, bago kami magpa-check up, sobrang nahihirapan pa kami kasi walang public transport. Masyadong mahirap yung public transport at the time sa DRT kasi nga kasagsagan pa ng COVID. So, wala kaming masasakyan. At hanggang dumating sa point na nag-rent kami ng kolong-kolong. Hindi naman nag-rent. Parang nagpapadrive kami. Nanghiram kami ng kolong-kolong ni Nanay Nene. And after that, may kolong-kolong na wala namang driver. Hindi naman ako marunong mag-drive. Hindi din marunong mag-drive yung partner ko. So, naghahanap pa talaga kami ng driver. And praise God, pinadala ng Panginoon si Brother Patrick na siya yung nag-drive ng kolong-kolong going from Bulacan, from DRT to Angat. And then at the time talagang guys, napaka-init, sobrang init. Biruin nyo yung kolong-kolong, wala siyang ceiling, So at the time hindi pa talaga kami nakapagdala ng payong. So napaka-init, sobrang init. And at the time, giniginaw ako na hindi ko talaga maiintindihan yung nararamdaman ko sa mga panahon na yun. So, fast forward tayo hanggat nakarating kami sa Angat. Pagdating namin sa Angat, pumunta kami doon sa Conception Immaculate Clinic. So, doon pagdating namin doon, ni-refer kami ni Doc na magpa-laboratory. So, pumunta na naman kami sa isang laboratory center. Nagpa-lab kami doon. Nagpa-blood test. And after that, nagpa-UA, urine analysis. So, sa result ng aking blood test is nakitaan na mababa yung hemoglobin ko. And sa aking urine analysis is may 3 positive sugar ako at medyo slightly cloudy yung aking pee or aking wee. So at the time, it means at the time guys, yung sugar ko sa katawan is medyo mataas na talaga siya. At niresetahan ako ni Doc ng gamot. Pero nire-refuse ko yun kasi hindi ako sanay sa synthetic na gamot guys. Nasasanay ako sa herbal. So, hindi ko binili yung nireseta ni Doc. Yung ginawa ko is nagwo-water therapy ako everyday. Inuubos ko na tubig sa isang araw is nakakaubos ako ng 5 litro. 5 liters a day. And then, nag-herbal din ako. Pero hindi pa din. Kailangan pa din ng gamot. Or if need, kailangan ng insulin. Kasi ni-refer kami, binigyan kami ng ibang mga reseta at mga lab test, laboratory test na kailangan naming ipagawa ulit. Pero sa endocrinologist na. Kaso nga, may endocrinologist
may endocrinologist naman doon sa Bulacan. Kaso, si Doc is sobrang busy niya kasi parang nag-iisa lang siyang endocrinologist doctor doon sa DRT, doon sa Angat, and then pumupunta pa siya doon sa public hospital. So, ang sabi ni Doc, yung doon sa Immaculate Conception Clinic na dapat agahan namin daw. So, dapat nasa mga 4 or 3, dapat biyahe na kami from DRT to Angat. So, guys, napakahirap kasi nga wala nga kaming masasakyan. Sobrang nahihirapan kami at that time. So, yung ginawa ko, nakapag-decide ako na sa Silang Cavite na lang ako magpapalaboratory pagbalik namin sa campus. Second week of January 2023, nakabalik kami doon sa campus, sa 1000 Missionary Campus sa Silang Cavite. Pagbalik namin doon, sobrang hina ko na talaga, guys. Sobrang hina ko na, sobrang payat ko na, ang liit ko na. And then, sumusuka na ako. Yun, minsan yung food, hindi ko na siya masyadong nai-enjoy. Parang nawawalan na ako ng gana kumain at that time. So, kinabukasan, January 19, 2023, nagpa-laboratory ako sa TMC, Tagaytay Medical Center. Morning, pumunta kami around 7 a.m. Alas 3 na ng hapon, hindi pa din lumabas lahat ng aking result sa laboratory. Kasi may hinintay pa sila at may ginawa pang another test to make it sure na kung yun ba talaga yung ang result ng aking blood test. So, hindi ko pa nakuha yung result ko, guys, is inatake na ako ng aking diabetes. Habang naghihintay kami sa labas ng TMC, kasi ayaw akong maghintay sa loob kasi giniginaw ako, nag-chill ako, tapos nasusuka ako, nahihilo ako at the time. At hanggat dumating sa point na nahihina na ako, guys, na wala na akong lakas, sumisikip na yung dibdib ko, nahihirapan na akong huminga. So, buti na lang is nasa labas kami ng hospital. Agad-agad ako sinugod sa ER. Pagdating doon sa ER, pag-check ng blood sugar ko, ang lumabas is 450 yung blood sugar ko at the time. So, nagulat yung mga nurses na ganun kataas yung blood sugar ko. At nilagyan na din ako ng oxygen kasi nga hindi na ako makahinga. Sobrang nahihirapan na akong huminga. Pero, DKA na ako nun, guys. Diagnosis of DKA na ako nun. Diabetic ketoacidosis na ako nun. Kasi acidic na yung blood ko at the time. And, hanggang 10 days ako sa hospital. Yung blood sugar ko is, mataas pa din, nasa mga 300, 400 yung sugar ko, hanggat sa bumaba siya ng 200 plus, at kailangan ko na talagang lumabas ng hospital, guys, kasi nga, nagwa-worried ako sa bill. Kasi sobrang taas ng bill ko at the time. Pre-billing pa lang, nasa 75K na. Pre-billing pa lang yon. Hindi pa, at saka at the time, pre-billing kami, nasa 5 days pa lang ako doon or 7 days nandun na. So, almost 2 weeks ako sa hospital. So, paglabas ko, guys, ng hospital, ilang days na nasa campus na ako, naatake na naman ako ulit na hindi na ako makahinga. Yung bigla akong nanigas, guys, na hindi ko magalaw yung yung katawan ko. Kasi acidic na naman yung blood ko, yung dugo ko at the time. So, sinugod na naman ako ulit sa hospital.
Nagstay ako ng 3 days. 3 days sa hospital. Balik na naman ako sa campus. So, pagbalik ko sa campus, doon, nag-rest ako. Ang dami kong mga gamot na tinitake at the time. But praise God and thank God kasi binigyan pa rin ako ni Lord ng chance na mabuhay. At binigyan pa rin niya ako ng chance na makapag-homecoming. Kasi ilang days na lang homecoming na namin yun eh. So, akala ko hindi ako makasama sa graduation namin sa 1,000 missionary, pati yung kaibigan ko na nag-aalaga sa akin sa hospital. Hanggang dito lang muna guys, and see you on my next vlog. And thank you for watching and God bless everyone.